Kapatid na Artemio. Lipat naman po tayo ng Tarlac Provincial Jail sa Tarlac City. Nandun si kapatid na Rudy Alamares. Tarlac, come in please. Opo, kapatid na Daniel, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataong bigay sa atin. Una po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng Tarlac Provincial Jail na nagbigay sa atin mabuting pagkakataong makapagsagawa ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Brother Eli, dalawa po ang magtatanong dito. Unahin po natin si Linang Remedios Bertrand, 65 years old. Ito po ang tanong ko. Halimbawa po, nagdasal ako at iningi ko ng kapatawaran ng mga naging kasalanan ko. Ngayon, sa kinumagahan na pagkagising, ay nakagawa ka ulit ng kasalanan na hindi mo sadya. Ngayon, sa kasalanan na yun, at may nangyari sa iyo na sa paglabas mo, hindi mo inasahan na ikaw ay nadisgrasya at binawian ng buhay. Ang tanong ko po ay ito. Saan po mapupunta ang kaluluwa? Dahil po sa pagka nakagawa ulit ako ng kasalanan. Nagdasal nga po sa kinagabihan pero ay sa kinamagahan, pero nagagawa po ulit ako ng kasalanan halimbawa. At may nangyari sa akin halimbawa na disgrasya ako at wala ang buhay ko. Saan po mapupunta ang kaluluwa? Ito pong tanong ko. Marami pong salamat, Brother Eli. Salamat din sa iyo, kapatid na Remedios, at sa lahat ng mga nariyan sa ating provincial jail sa Tarlac. Alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na kasama kayo sa pinarituhan ni Kristo. Kaya kami po ay nagpupunta sa mga bilangguan kasi naniniwala kami hindi naman lahat ng nakabilanggo ay masasamang tao. Meron na baliktad lang ang pangyayari. Kaya ma-impluwensya lang yung mga kalaban mo kaya ka nabilanggo. Meron naman kaya nabilanggo, nahuli na gumagawa ng masama. Hindi naman na ibig sabihin ang mga bilanggo ay wala ng pag-asa sa buhay, mga kapatid. Basahin natin yung 4:18 ng Lucas, kapatid na Daniel. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Tanyong kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sinugo ang wika ako upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Sa ibang salin nakalagay diyan mga bilanggo no? Upang itanyag sa mga bilanggo ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang ipangaral, bigyan ng kalayaan ang mga nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Kasama po sa mga taong nabibilanggo ang tungkuling magligtas ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang 8:32 ng Juan. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kung kayo man ay nasa likod ng rehas na bakal, kung tawagin natin, ang katotohanan ay pwedeng magpalaya sa inyo. Magpalaya in the sense na kahit nakakulong ka sa kulungan ng tao, nakalaya ka naman sa kulungan ng kasalanan ni Satanas, mga kababayan. Kaya ko to sinasabi para gusto ko kasing sagutin yung tanong ni kapatid na Remedios, na yung kanyang sinasabing nagdadasal siya, humihingi siya ng kapatawaran sa kasalanan na kanyang nagawa, maganda po yun, kapatid. Napakaganda nun para sa isang tao na kumikilala sa kanyang mga pagkakamali sa buhay. 1:7 ng unang Juan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag,
ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sasabihin ng sino man, wala siyang kasalanan, ang sabi ni San Juan, dinadaya natin ang ating sarili, ang katotohanan ay wala sa atin. Ang totoo mga kapatid, meron nga hindi nakakulong, mas masasama pa sa nakakulong eh. Merong mga nakakalaya, pero mas masasama pa dun sa nakakulong. Kasi yung nakulong, mahirap lang eh. Walang abogado, walang pambayad, walang pampiyansa, kaya nakulong. Meron, mas masasama ang pinaggagawa. Yung mga dispalkador ng pera ng bayan, nakakalaya kasi may pera, may impluensya. Kaya hindi totoo na yung taong nasa bilangguan masama ng talaga. At lahat naman ng tao nagkakasala. Pag sinabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya lang natin ang sarili natin. Ang katotohanan ay wala sa atin. Ang sabi ni Juan, pero kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya may pagkakataon po kayong lahat mga kapatid. Ngayon yung sinasabi ni kapatid na Remedios, na halimbawa, humingi siya ng patawad, tapos pagkagising niya, nakagawa uli siya ng kasalanan, di naman niya sinasadya. Kung madisgrasya siya, di siya nakahingi ng tawad, papatawarin ba siya ng Diyos? Alam mo po kapatid na Remedios, ganito, ang tao, dalawang klase ng kasalanan ang nagagawa. Yung sinasadya at saka yung hindi sinasadya. Ngayon, kung hindi mo naman sinasadya at saka hindi mo naman alam ang batas, gaya nyo, maaaring hindi nyo alam ang batas ng Diyos, magkasalaman, may pinapatawad ng Diyos yan kung hindi mo alam. Kung hindi mo sinasadya, hindi mo alam, pinapatawad yon. 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Si Pablo, nung una, bago siya naging apostol, naging mang-uusigi ka ako, mang-aalipusta at mamumusong pa. Nagsasalita pa siya ng masama laban sa Panginoon. Mamumusong siya. Pero kinahabagan ang wika ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Kaya kung yung ating nagagawa, bunga ng kamangmangan, di mo naman talaga alam, di mo naman sinasadya, napapatawad po yun. Huwag kang mag-alala kapatid. Pero nag-aanyaya ako sa inyong lahat dyan sa Tarlac Provincial Jail para magkaroon kayo ng pag-aaral ng doktrina ni Kristo. Malaking bagay po ito mga kapatid na maunawaan natin, lalo na kayong mga nandyan sa kulungan, para makalaya kayo sa pagkakakulong sa kasalanan. May pangako po ang Diyos, papalayain niya ang tao sa pamamagitan ng katotohanan. At pagka nakalaya na kayo, makakapagpasalamat kayo sa Diyos. Makikita niyo kung gaano siya kabuti. 142:7 ng awit. Ilabas mo ang aking kaluluwa sa bilangguan upang ako'y makapagpasalamat sa iyong pangalan. Ayun, sabi ni David, ilabas mo ang kaluluwa ko sa bilangguan upang makapagpasalamat ako sa iyong pangalan. Pagka kayo po ay nakakilala ng katotohanan ng Diyos, yung aral ni Kristo, kahit na kayo nakakulong, makakaramdam kayo ng paglaya at napakaginhawang pakiramdam nun. Yun po ang anyaya ko sa inyo. Maraming salamat kapatid na Remedios.